Mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayun po. Ito na nga, meron na ngang lumabas na resulta patungkol sa pagkaso ni Atom Araulio kay Badoy at kay Siles. No, so ang resulta nga is natalo nga si Badoy at si Siles. Actually, kung naalala nyo po, itong si Badoy, ito po yung nag-issue na administrasyon daw ni BBM, ang mga kinakain daw steak, mga lobster. Samantalang dati daw kay Duterte na administrasyon, kapag kumain sila sa Malacanang, gulay, tilapia, pritong isda, yun lang daw mga kinakain nila. So actually, mga kababayan, may karapatan naman pong kumain si Pangulong Bongbong Marcos ng masarap kasi presidente naman siya. Ngayon, ang dinahilan dito ni Badoy ay si BBM daw nagpakasarap samantalang marami daw Pilipinong naghihirap. Oo. Tapos, ito naman, si Ka-Eric, si Celis, ganun din ang bunganga nila. Actually, nagsasagutan nga sila nito sa Kongreso at sa Senado eh. No? May mga sinasagot ito at grabe din to bumira. Nung panahon na si Kibuloy ay hinahunting no, ng PNP or nawawanted itong si Kibuloy, nagtago, ay grabe din itong bumumba no pagdating sa mga rally-rally diyan sa Liwasang Bonifacio itong si Siles. So ngayon, bukod sa kanilang mga ginagawang paninirang puri no kung ano-anong mga binabanat nila, ay nakaroon sila ng katapat no, nire-red tag nila itong si Atom Araulio, pati na ang pamilya ni Atom Araulio. So ang nangyari, kinasuhan sila ni Atom. Ngayon, nagkaroon sila ng multang 2 million at correct me if I'm wrong, 6 na buwang pagkakakulong. Actually, nanalo po talaga si Atom Araulio. Si Badoy at si Siles ay talo. So meron po kayo papanood sa inyong video. Kayo na lang pong humusga at reaksyon na natin. Ito po, panoorin nyo po. Sinampahan na ng 2 million peso civil case ng mamamahayag na si Atom Araulio ang dating Communications Undersecretary at SMNI host na si Lorraine Badoy at ang partner nito sa programa na si Jeffrey Celis. Ito ay dahil umano sa ilang beses na pangre-red tag at patuloy na paninirang puri ng dalawa sa kanya at sa kanyang pamilya. So ngayong araw, nagsampa ako ng kasong sibil laban kay former Undersecretary Lorraine Badoy Partosa at kay Jeffrey Celis dahil sa kanilang mapanirang mga pahayag at paninirang puri laban sa akin at sa aking pamilya sa pamamagitan ng kanilang programming sa SMNI at sa social media. So actually mga kababayan, ganyan po talaga ang ginawa no ng mga host ng SMNI. Lalong-lalo na meron ngang 3 vlogger ng DDS dyan. Actually mga kaibigan ko sila. Yun din ang ginawa nila kasi actually hindi naman yan sila mag-host dyan kung hindi sila sinasahuran ni Kibuloy sa SMNI. So ngayon, yun nga 3 host nga na vlogger na kaibigan ko, vlogger ng DDS, hindi na natin pangalanan, kilala nyo naman po. Actually ngayon wala na sila sa Pilipinas, nasa Amerika na, ay talagang meron po silang kaso at hinahunting nga sila, hinahanap no, wanted sila sa NBI. So ngayon, ganyan din ang ginagawa nila. Marami silang binibira tungkol kay BBM, administrasyon ni BBM at kung sino-sino pang tao ang kanilang binibira. At hindi po lahat ng taong binibira nila ay pinapatulan sila. Nagkataon lang na ang taong binibira nito ni Lorraine Badoy at ni Celis, ni Jeffrey Celis ay or si Eri, kasi Eri ang tawag ko dyan, si Jeffrey. So hindi lahat ng taong binira nila ay ganun tahimik lang. Ang problema lang nung taong binira nila si Atom Araulio, so nagsampa ng kaso. Yun ang problema, si Atom hindi naman bumira sa kanila, pero sila todo bira at red tag kay Atom, pati ang pamilya ni Atom. So ngayon, nung nag-file si Atom ng kaso, nanalo si Atom. 2 million ang multa nga
no, sa kanila dalawa. So ito po, patuloy natin. Kasama ang kanyang mga magulang at kanyang mga abogado sa pangunguna ni Attorney Tony Lavinia, nagsampa ng kaso si Atom kaninang umaga sa Quezon City Hall of Justice laban sa dalawang personalidad. Unang pinaratangan ni Badoy si Atom at iba pang mamamahayag na may koneksyon umano ang mga ito sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP, NPA, NDF. Kasama na riyan ang pagiging parte umano ni Atom sa sistematikong pag-atake sa pamahalaan. Lahat naman ng ito ay pinabulaanan ni Atom at ibinahaging bagamat personal ang isyong ito sa kanya, sa pananaw niya ay bahagi ito ng mas malawak na panggigipit at panunupil sa malayang pamamahayag. Tulad ng nabanggit ko kanina, bagamat ito ay partikular na atake sa akin at sa aking pamilya, tingin ko So actually mga kababayan, Luzon, Visayas and Republic of Mindanao, ni Kibuloy at ni Digong, actually gusto kasi mangyari dito ng SMNI na sila yung totoo, sila lang yung dapat mamahayag, sila lang yung dapat mag-content, sila lang yung dapat magbalita. Kasi nga sabi nila, sila daw yung totoo at tapat sa bayan. Actually, kung totoo at tapat sila sa bayan, bakit kapag sa side ni Kibuloy, kahit nakasuhan na, kahit na-demanda na si Kibuloy, ay nakulong na, sa kanila ay tama pa rin si Kibuloy. Samantalang itong si Atom nga, hindi naman nila napatunayan na talagang si Atom ay may connection sa NPA at sa mga rebelde di umano sa Pilipinas, ay tudubira sila. Ayun tuloy, nakasuhan sila kasi wala silang tama or sapat na ebidensya na ilatad or iharap laban kay Atom. Kasi actually, yung akusasyon kasi nila, ang dami kasi nilang accusation. Hindi lang kay Atom, lahat ng halos mga personalidad, mga politiko, lahat na lang. 'Di ba? Binibira nila kung ano-ano na lang ang sinasabi na walang sapat na basihan. So ito ay pagpatuloy po natin. ito ay bahagi ng mas malawak na pattern ng panggigipit sa mga members of the press. And red tagging is just a specific form of intimidating members of the media whose reporting does not fit their particular agenda. Sa ngayon ay inaantay pa na magbigay ng pahayag ang kabilang panig. Matatandaang nauna nang nagsampa ng parehong kaso ang veteranong aktivista at ina ni Atom na si Carol Pagaduan Araulio laban pa rin kay Badoy at Celis noong nakaraang Hulyo. Ako si Andrea Salve, walang. So yun, nakita nyo naman po pala mga kababayan. Mahilig kasi talaga silang Eto sa totoo lang ang daming nagsabi ng mga didilis na mga supporter, mga didishit supporters. Kami daw mga administrasyon vlogger na sumuporta kay BBM, kami daw yung mga fake news. Samantalang sila ngayon, sila yung nakakasuhan kasi nga nag-iimbento silang kwento na wala naman sapat na basihan, sapat na dokumento, sapat na pruweba. So ngayon, kinasuhan sila ni Atom. Nga sila, 2 million po cyber libel, no? Ang final ni Atom Araulio. Pati na rin ang kanyang nanay, no? Mga magulang niya nandiyan. So, ano yan ngayon? Badoy at Jeffrey Celis. Akala ko ba, mga magagaling kayo dyan na anchor, mga magagaling kayo na host. Ano na nangyari sa inyo? Ayan, napapahiya kayo. Kasi kung ano-ano yung lumabas sa bunganga ninyo, basta lang kayo magkapera, basta lang kayo kumita, basta makapagsira kayo sa tao, binibira nyo na. Hindi nyo iniisip na bawat salita nyo, bawat bira nyo, wala kayong may ebidensyang maipresenta. Katulad din yan sa sinabi ninyo na si Atom Araulio ay mayroong koneksyon sa CCP-NPA, yung mga rebelde di umano. Ang problema ngayon, asan yung pruweba, asan yung ebidensya, asan yung dokumento na ma-counter ninyo dyan sa kaso ni Atom? Wala, di ba? Kasi nga naniniwala kay pareho lang kasi kayo ni Kibuloy na ang sabi ni Kibuloy, I am the appointed son of God. At sasabihin pa ni Kibuloy, kung hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Ang tatay ninyo, si Lucifer, nakipagdebate sa akin, hindi nga nanalo sa akin. Kaya kung gusto nyong maligtas, dumaan kayo sa akin. Ang problema, nakulong. Kala ko ba son of God? Ba't anong nangyari, nakulong? Ngayon nga, ito nga nangyari, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Talo sa kaso si Badoy at si Celis. Ano yan? Diba? Ano na lang gagawin yan? Nakakahiya po. Nakakahiya. So yun lang.
mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Actually, karma na yan eh. Actually, sa totoo lang, Badoy at saka Celis at sa iba pa dyan ng mga anchorman, mga reporter dyan sa SMNI, itigil nyo na yan. Hindi nyo kayang kalabanin ang presidente. Actually, ang SMNI ay against yan sa government, sa administration ni Marcos. Ito lang nga, SMNI, hindi naman ako big time vlogger, hindi naman ako malaking vlogger, hindi naman ako sikat na showbiz and political vlogger, pero isa lang ang ma-advise ko sa inyo, huwag nyo pong banggain ang presidente, kasi alam nyo kung bakit. Maskin barangay chairman, kapag binangga ng kagawad, hindi mananalo. Maskin barangay chairman banggain mo, hindi ka mananalo. Paano pa yung presidente ng Pilipinas? Nagsayang lang kayo ng araw, oras at laway. Sa bagay, bayad naman kayo. Diba? So, walang problema sa inyo. So, yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.